Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, June 16, 2026. So, medyo nag-spike kanina yung yung opening pala ng market. And then ayan, hindi niya kinaya, nag-close tayo ng negative kasi ang lakas naman ng upward movement natin kahapon after na magkaroon ng optimism na doon sa upcoming na peace deal between Iran at saka United States. So bumigwas tayo kahapon at saka kaninang umaga pero nag-pullback din siya. So negative 0.43% po yung galaw natin. Mataas pa rin naman, 6,245.75. So may mga nag-profit taking na siguro sa mga big caps natin. Pero ang isa pang good news, kahit red, yung candle natin ngayon is meron tayo net foreign buy na. Ayan. So 939.97 million. So 2 billion na yung pumasok simula kahapon. So yung bilang natin na 14 billion, meron na lang tayong 12 billion na net foreign sell dito sa market natin. So good news pa rin kahit na namula yung ibang blue chips. Ayan. So parang mining pa rin yung malakas eh. So PX, APX yung yung mga nanguna dito sa listahan ko. So sa global market kahapon, okay yung galaw ng US market, di ba? So maganda ulit. Tapos yung futures ng US market, okay pa rin siya. So baka may follow-up yung galawan nila and then hopefully tayo din makarecover yung galawan natin. Kasi may pumapasok ng mga foreigners dito sa market. Ewan ko lang kung si ICT na naman kasi packet yung kanyang price action naman. So sa ibang global market, sa European stocks, berde rin siya and then majority ng Asian markets pa rin natin is okay pa din yung galaw niya. Sa cryptocurrency, so stable lang si cryptocurrency sa bandang 66K, di ba? So marami pa rin mga pumipitik na mga cryptocurrencies natin. Okay, so at least may good vibes. And then kung nanonood kayo ng balita, di ba, magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga gasolina po natin. Okay? So ito yung mga nanguna sa listahan ko, si Felix Mining. So nag-up siya ng 7.67%. So meron siyang 21.45 million net foreign buy. Tapos si Megawide, diretso, no? 5.63%. Meron siya 1.06 million net foreign buy. APX Mining plus 5.5% at then meron siyang 39.28 million net foreign buy. SCP, gumalaw ulit 3.44%, 51.34 million net foreign buy. Cebu Pacific, malit lang naman, 2.92%. And then meron siyang, ilan to? 4.92 million net foreign buy. At saka si A-Reach, pinag-usapan siya, nag-drop yung price niya kasi yung current price niya kahapon, binibenta niya sa 35 pesos lang. Ayan, kaya na-pullback. So, negative 5.45%. And then, meron siya 99.12 million net foreign sell. Okay? So, good vibes pa rin tayo sa market. Hopefully, hindi na mag-retest dito sa MA100. Ayan. So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung review po natin is for education purposes lang po yan. So, kung gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks, may risk po na involved sa market natin. As usual, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo lang ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Hopefully, lumaki na yung views na ulit natin. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, as usual po, maraming salamat din sa mga viewers. Ayan, umakyat na siya ng konti, di ba? 700 views na tayo. So check mo na lang yung mga daily trending stocks review. Company reviews natin, check mo na lang din. Mga profit or loss sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE stock market, yung mga basic learnings po natin dito sa market man. Okay? So, check mo na lang yan. And then sa cryptocurrencies, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Tapos sa social media, Facebook account na Palawi Trader. Follow mo na lang para updated ka sa post or dito sa Facebook page na Palawi Traders. Yung Bodega Pick, subukan nga natin to buhayin yung articles natin. Kasi
gumanda yung market eh. Ayan. So marami tayong may babalita kasi kung noong time na yun, di ba? Wala masyadong nababasa about sa market. Tapos sa Twitter, wala pang lumabas na ano eh. Summary si Philippine Stock Exchange. Meron ba dito? Silipin lang natin. Late eh. Ayan, wala. Bakit yan walang update si ano? Philippine Stock Exchange. So basahin ko na lang kung ano yung mga post dito. C Plus, nag-drop siya ngayon. Rose to number 215 in the Fortune Southeast Asia 500, reflecting continued revenue growth and strong performance in the region. Tapos si GGS deep buy daw, sabi ni Outsmarting Markets. Walang mga summary ng index ha. So saglit, tingnan natin si Outsmarting Markets. Kung meron siyang summary. Okay. So Tuesday ngayon, no? Global funds sold, Jollibee, JT Cap, Ayala Corporation, A-Rates, Robinsons Retail, ICT, Manila, Manila Water, Security Bank, MBT, Pure Gold, DNL, Tel, Converge, Dito, OGP, Nickel. Tapos sa mga binili, mga mining nga, APX, PX, SCC, SCP, Meralco, BPI, BDO, SMPH, GGS, Plus, Monde, URC, RCR, at saka si Globe naman. Okay? So yun yung pinaka-summary ng markets. Ayala Corporation, so meron siyang upcoming dividends sa preferred shares. Ayan o, 30 pesos. So the board of director of Certec Holdings, no umaga umakyat to eh. So approve the sale of all operational assets subsidiary Quintel USA to John Misalingua Associates. Pero di ba dati Quintel nga yung ano nag-trending sa kanya kaya binenta rin pala niya si ano Quintel natin. ABS-CBN at saka si Ali receive regulatory approval to change its address to smaller property ahead the scheduled transfer. Ayan. So binenta na ni ano ABS-CBN yung mga assets niya. ASN is selling up to 49% stake in 250 megawatt Rajasthan solar project in India. Meralco, the generation arm of Meralco has appointed, okay, bagong director siguro to. Tapos Cebu, Airsweep will cease to operate as separate entity starting July. Okay, ano ba yan? Negative o good news? Provincial operations na lang siya. Share buyback, si Mrs. G, OPM at saka si Jollibee. Tapos si US-Iran peace deal lifts stocks pati peso lumakas. BSP SIM keeping rate hikes gradual. Magtataas pa rin pala ng ano, interest rate hikes. Okay? So Cebu Pacific up 4.6% from the same period last year sa kanyang mga passenger naman. Okay? Ayan. So konting-konti lang po yung ano na-post natin na balita sa market. And then, patalastas ulit yung Patreon channel. Okay, so yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay, so punta tayo dito sa galawan sa index. Ang taas pala ng ginalaw natin, no? Medyo nag-spike siya kanina umaga. Makyat siya ng halos 2%, no? 1.7% pala yung ginalaw natin. Kaso hindi niya kinaya, nag-profit taking na siya. So nagkaroon tayo ng resistance dito sa 6,400. So hopefully kung retest tayo ng support, hanggang dito sa may gap area natin, no, 6,189. Pero good news pa rin. Kasi although nag-drop tayo, negative 0.43%, meron namang pumasok na 939 million na net foreign buy. So silipin natin, baka si ICT na naman yan eh. Hindi. So net foreign sell si ICT. Kanino kaya to? Jollibee? Hindi rin. So merong pinasok yung mga foreigners natin na hindi ko masyadong na-analyze kanina. Okay? So maganda pa rin yung RSI. Nandito lang sa RSI 65. So wala na yung downtrend natin dito ha. So napalitan na either bounce back or magsa-sideways siya or fill the gap ulit tayo dito retest for the coming few days naman. Okay? So marami na mula dito. BDO minus 3%, si Ali minus 3%, i-reach minus 5 kasi nga doon sa share magbebenta ng shares.
mura, 35 pesos lang, no? PLDT minus 3%. Okay? So maraming drop sa mga big caps pala natin. So doon sa mga movers, BHI wala namang volume to si ano eh, si BHI natin. Si nakuha dito si Felix Mining nga. So meron siyang 7.67% followed by ito magandang galaw ni ano, nag-breakout to. Si Megawide, so 5.63%. Apex Mining 5.5%. Si Ionix kulang naman sa volume. Pero maganda yung nangyari kay Ionix ha. Kasi may dividends na binigay. Oh. Makabalik na. CNPF 4.35. Ayan, nag-recover na. Oh. Breakout. Tapos may volume na lang ha. Binabasa ko. SCP. So 3.4%. Ayan, pa-breakout. And lastly, sino may volume? SMPH 2.1%. Okay? Hopefully, recovery si S&P. Sa mga losers natin, nung una si Eritz nga, yan, sa may volume, negative 5.45. Pero 35, di ba? 35.6 yata yung, yung benta niya. So, watch out na lang. Emperador, minus 3%. Si Ali, mahina pa rin si Ali, no? Ayun, ang lakas ng benta, 312 million, minus 3.7. And then lastly, si Banco de Oro, ayan, profit taking, minus 3.46%. Ayan, hindi ko matsambahan yung saan galing yung 900 million na net foreign buy na market. Okay, anyway, good sign para sa market natin. So, tingin ulit tayo dito sa galawan sa global markets. So, okay din siya, S&P Futures plus 0.05%, Dow Futures 0.11%, and then Nasdaq Futures 0.22%. Okay? So, okay kahapon sa US, ayan, 3%. Si Nasdaq, tapos dito sa European stocks, okay din siya. And then, dito sa Asia markets, majority is okay pa rin. Ayan, maganda pa rin yung global markets natin. Tapos sa cryptocurrencies, ayan, okay pa rin. Nag-survive. So 66K si Bitcoin, Ethereum 1.7K, BNB 613, XRP 1.24, Sol. So 74 na si Sol natin. And then si Dodge 0.09. Okay? So majority is okay pa rin naman. So balik tayo dito and quick review sa trending stocks. Okay, so unahin po natin si Felix Mining nga. Nagre-recover na yung ibang mga mining stocks natin. Okay, very good. So hindi kayang technical analysis yung recovery or pwede ba? So kung iguguhit ko to, pwede rin siguro no. Ayan no. So anyway, yun yung trend niya last time. So ngayon, ang support na natin dito is around, ilan ba yan? 8.4, no? Yung pinaka-support. And then, tignan natin kung mag-breakout na siya bukas dito sa downtrend channel niya last time. Okay? So, most likely, kasi nagre-recover naman yung market natin, tignan natin bukas. Critical pala yung galawan na ito bukas. Kung mauntog to or didiretso na dito sa RSI 50. Kasi sakto siya, no? 50.89 yung RSI niya ngayon. Okay? So, nag-recover. So, Felix Mining, nag-close 9.12. Up po siya ng 7.67% and kahit pa paano, 21 million na net foreign buy. Okay? So, on the way sa recovery. Next, si Megawide, eto panalo na kasi nag-breakout yung price action niya. Simula dito sa breakout area, nag-up na siya ng more than 10%. So breakout na tayo. May solid na kandila sa ibabaw. And yung immediate na resistance, malapit lang. Nandito sa around 4.3. Mataas din siguro yan, no? Mga more than halos 10% din siguro yan. Yung pinaka-next na resistance area niya yan. So breakout, tapos on the way siya para sa next na resistance level. So medyo overbought na nga lang nasa RSI 76 si Megawide pero solid. Maganda yung yung indicators ng RSI at saka MACD formation natin. So wala namang catalyst to, no, na
na push talaga yung price action niya. So nag-close siya ng 3.75 up ng 5.63% and then 1 million net foreign buy. Next, mining stocks ulit. APX, recovery niya yata ng mga mining stocks talaga. So parang ganun din yung galaw niya kay APX. Merong false breakdown dito or pwede rin naman kung ang tinitingnan natin sa kanya last time is yung downtrend channel niya dito. Yan. Diba may downtrend channel siya na ginawa last time pero okay lang. Mukhang nakabalik na. So MA 100 na yung price action. So good sign kung bumalik siya dito sa around 16.7 ulit. So yung RSI nagre-recover pa lang. Pero okay din yung trend na pinapakita ni APX. Okay? So nag-close siya ng 16.1 at up siya ng 5.5% and then 39 million net foreign buy. Next, energy company, SCP. So pa-breakout na ulit yung galaw niya. Yan lapit na. So another 52 weeks high pa nag-breakout si SCP natin bukas, which is parang ganun yung gusto niyang gawin. Pero ito, diretso talagang bullish yung niya, no? May konting may konting shake out pero ayan bullish yung galaw natin. So high chance ulit na breakout bukas. Nag-close siya ng 31.55 up ng 3.44% and ayan 51 million net foreign buy. Okay? Next, sa may volume na gumalaw, Cebu Pacific pero trap to sa ilalim eh. Ayan So nagsa-sideways yung galaw niya. So bukas malalaman natin kung mag-breakout na siya dito sa MA 100. Hopefully ang galaw natin balik sa 37 Kasi maganda naman yung outlook ng market. Yung gasolina magmumura na for the coming few months. So nag-close siya ng 31.7 up ng 2.92% and then meron siyang 4.92 million net foreign buy and then lastly si AREITs ayan. So nabalita naman to kahapon magbebenta siya ng shares pero 35.6 yung yung huli kong basa doon sa hanapin ko na lang ulit. Okay? 35.6 yung alam kong pinag-uusapan. So check niyo lang most likely magre-retest sa 35 pesos si AREITs for the short term kasi mura yung benta ni ni Ali ng kanyang mga shares yan. Pati si Ali pinapahirapan din siya. Okay? So bearish yung galaw and nag-close siya 36.4 minus 5.45% and 49 million net foreign sell. Okay? So yun lang yung mga reviews natin for today. Drop tayo pero optimistic tayo for the coming few days. Hopefully yan na yung sign na inaantay natin para sa recovery ng markets natin. Tagal din natin walang net foreign buy and finally nagkaroon na po. Okay, so yun lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Follow mo na lang yan. Or kung gusto mo, join ka sa group natin. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. And follow mo din po ako dito sa ating Facebook account na Palawi Trader, Facebook page, yung Bodega Pig. Subukan natin buhayin kung sipagin tayo. Tapos sa Twitter, yung mga posts na wala pang summary siya Philippine Stock Exchange and Patreon channel yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.